Ayun, hello po ulit sa inyo lahat. Ako po si Ed and welcome to my channel, Ed Speaks. Please do like, share, and subscribe para gumalaw yung algorithm ng aking channel. Pakitulungan naman po ako. Salamat po. Ngayon po, pag-usapan natin itong pagkakahuli rito sa isang babae na supposedly nagpondo, tumulong sa Marawi Siege na pinondohan galing sa ISIS. Malaking dagok sa mga terorista ang pagkakaaresto kay Myrna Mabanza, ang sinasabing financial conduit o nagdadala ng pera sa mga terorista sa Mindanao mula sa Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Romeo Karamat Jr., si Mabanza ay nasa listahan ng United Nations Security Council at itinuturing na global terrorist. She was arrested by virtue of a warrant of arrest for violations of Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012 or what we call the Republic Act 10168 and the Anti-Terrorism Act of 2020. Kabilang sa mga nabigyan umano ng pera ni Mabanza ay ang grupo ni Isnilon Hapilon. Sinasabing nasa 107,000 o katumbas ng halos 6 na milyong piso ang iniabot ni Mabanza kay Hapilon noong taong 2016. Marami nang dumating sa ating bansa, una $7,000 and then $100,000 US dollars and then facilitating yung mga pumapasok na armaments dito sa ating bansa, particularly in Southern Mindanao. Si Mabanza ay byuda ng isang Malaysian terrorist na miyembro ng ISIS. Naaresto si Mabanza sa visa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa anti-terrorism law sa Barangay Pasil, Indanan, Sulu kaninang umaga. Ano po bang mission dito ngayon? No? Ito po ay may kinalaman. Nagtatanong lang po ako may kinalaman po kaya ito? No, kung bakit nagkakaroon ng patawag itong si Belgica ng supposedly peace. No? Ito po ba ay supposedly tutulong sa kanila financially para maisulong yung kanilang gustong paghihiwalay ng Mindanao? Ako po yun po yung mga tanong lamang. Tingin ko po malaki po yung kinalaman na kasi hanggang ngayon tinutuloy nila yung tinutuloy nila yung People's Initiative nila, yung version nila sa mga Mindanaon. Na supposedly iharap nila yun sa UN, tapos supposedly peacefully, i-separate nila yung Mindanao. Ako po hindi naniniwala doon. Ako po naniniwala instead. Naniniwala ko lang naman, hindi ko naman kaya patunayan, na instead, ang posible lang gawin yan, kaya nila kinukuha yun, para magkaroon ng moral ground. Sabihin nila, eto, gusto ng mga taga Mindanao, humiwalay na kami. Kahit siyempre, perma lang naman yan. Di ba? Pwede naman gawin yung ganun. Siyempre, pagka meron na noon, magkakaroon na ngayon ng dahilan, ng moral ground, if ever na magte-take up sila ng arms, ang dating nila, we will save you, we are your savior, ganun ang dating, na tutulungan nila yung mga tao na makahiwalay sa gobyerno ng Pilipinas. So, ang tendency, ito na. Baka lang naman, sa isip ko lang, maaaring ganun ang mangyayari, maaaring gustong gawin. Kaya nandito yung babae na yan. Siyempre, nakita naman natin, di ba? Yung sa Marawi po kasi, Marawi Siege, meron lang halos 400 na warrior yun. Tapos, inabot ng 5 months. Nakita niyo naman yung extent ng damage, di ba? Talagang bloody, tsaka destructive. Ngayon, di lalo na kung mas marami. Ang balita natin, si Digong ay may ayon kay Las Cañas, 1,000 baril. Bukod pa siyempre yung hindi natin alam. Di ba? Lumipas na yung panahon na hindi niya nakikita si Duterte. Hindi, yung mga iba pang nadagdag doon, hindi niya na alam yun. So, pwersa talaga yun, force to reckon with if ever, magkakaroon talaga ng gulo. Pero, hindi ako naniniwalang may hiwalay nila ng ganun-ganun lang. I-start sila ng gulo. I don't think so. Kasi po, meron dyan na, katulad na naman yung BARM, ang tagal-tagal na nilang minimiti, yung nakuha nila ngayon. Nagkaroon sila ng autonomy para pamahalaan yung mga komunidad nila. Tapos, ngayon, darating yung isang mama, guguluhin lahat, balik to gera na naman. Ilang dekada po silang nakikipag-gera dyan. Kaya nga po, ito sinabi ni Congressman Adjong, panoorin po natin. For the past several years, when the call for secession is very, very hot, and the armed
revolutionary movements were very active on the ground, there were no progress that we have seen in our areas. And this is precisely the reason why we have decided, and our elders have decided, that it's not fair to inherit the problem, pass on the problem to the next generation. I am the second generation of Muslim minority in the country who have seen the brunt of war. I've seen it. I know the smell of the of a decomposing body. So I know the sound of a gun. So kami po yung unang-unang magsasabing tapos na po yan because we want to move forward. So I guess my calling to our leaders, be more circumspect. If we should not use independence or the issue on secession of Mindanao as a political slogan. We should not use that loosely in order to express our dismay politically. This issue of secession have killed more than 1,000 great men. So let's put it to rest. We want to join the Philippines. We embrace unity, and let's support this administration call for unity. Wag natin gamitin ito na political slogan or tirahin because we are frustrated personally and politically sa nakaupong mga leader. Wag po. Kasi it adds insult to the memories of those who are fallen. And those our troops who have sacrificed their lives in order to protect the Philippines. At the least that we can do is to honor their memories and keep this country intact. Ayan po, alam niyo, mabigat yung salita niya, I know the smell of dead bodies. Di ba? At highly, traumatic yun, kaya dumidikit sa kaisipan niya. Hindi lang sa kaisipan po, dumidikit yun sa kaluluwa ng tao. Pag sobrang traumatic na mga eksenang nakikita niya. Kaya ako po, huwag naman sana. Huwag naman sana. Pero kung talagang hindi sila mapipigilan nung magagawa natin. Kasi dalawa po ang pwedeng mag-fund sa kanila Hindi lang yung ISIS Pwede rin sila bondohan ng China. Kasi since naka-align yung interest na pag ibinukod yung Mindanao, di ba? Mag-a-align yan sa interest din ng China So pwede rin makisawsaw yung China dyan. Which hindi ako most probably yun ang mangyayari. Pero yun po, lahat na sinasabi ko lang opinion ko lang naman yan. Hindi ko kayang patunayan yan in any way. Pero, based sa mga information na nababasa ko, nakikita ko. Kasi parang po yan connecting the dots po. Diba? So yun. Sana, ma-interrogate nila ng maayos yung babae na yan. Malaman nila kung para saan talaga, may balak pa talaga manggulo na naman itong mga to. Tsaka, kasi po hindi po yung instability na dinudulot nila sa economy, napakasama po noon, hindi po talaga maganda. Nataturn off po talaga yung mga investor, whether local or yung foreign investor. Hindi maganda. Lahat po palubog lang. Hindi umaangat, puro palubog. So, sana magawa ng solusyon yan. Magawa na ng solusyon. Ma-address na agad yung problema bago pa lumaki. So, yun. Salamat po sa inyo lahat. Ulit, please do like, share, and subscribe po. Salamat. Bye-bye.